البلاغ المبين. So kapatid na dahil bilang ikaw ay Kristiyano dati, pero alhamdulillah ngayon ginabayan ka na ng Allah, gusto ko lang itanong sa iyo ano ba talaga yung mga ginagawa ng mga non-Muslim kapag Valentine's Day? Kasi ngayon February 10 na, so malapit na yung February 14 kung saan sinasabi nila na Valentine's Day. Ano ba talaga yung kanilang ginagawa? Para makita natin ito ba, bakit naging haram ito? Okay? So, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagka sumasapit ang ganitong buwan ng Valentine's Day, katulad ko nung ako ay Kristiyano pa, ay iniisip ko na i-date ko yung aking girlfriend o asawa, sapagkat ito ay mahalaga sa kanila. Araw daw ng puso, araw ng pagmamahalan, at araw din ika ng paglalambingan. Lalo ngayon, Ustad, malamig, yung mga lambing-lambingan na yan. So, i-relate na ito lang, Ustad. Ibig sabihin, yung i-date mo ay kahit hindi mo asawa, kahit girlfriend pa lang, i-date na nila. Oh, Ustad, nung panahon ako nang nasa kakristyanuhan na paniniwala, ay talagang aayain ko na si girlfriend na daling ko na sa magandang hotel, kasi araw ng puso, araw ng pagmamahalan Pero na-realize natin, iniwan natin yung ganyang pamumuhay nang ako ay pumasok sa relihiyong Islam, sapagkat ito ay hindi katanggap-tanggap, sapagkat ang Valentine's Day ay mayroong pinagmulan na pagano, kung saan si Valentin na parang dinidiyos mo yung si Valentin, at ginawa nga nila na parang katuwaan ay araw ika ng mga puso at araw ng pagmamahalan. So kahit hindi halal yung pagrelasyon, ay dadalhin mo siya doon sa isang lugar na kung saan magaganap doon ang kapag hindi halal ay siyempre hindi kasal, di ba? So pakikiapit. So, ibig sabihin, kung kahit na hindi mo asawa ay pwede mo i-date, nabanggit mo na pwede mong i-hotel, kaya naging haram yung Valentine's sa relihiyong Islam kasi zina yun. Tama ka, Ustad. Pangalawa, nabanggit mo na parang dinidiyos nila si Valentine. Ibig sabihin, pagtatambal yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tama, Ustad. Shirt yun. Ibig sabihin, pangalawang dahilan yun kung bakit bawal ang Valentine sa relihiyong Islam. Pangatlo, nabanggit mo na sa February 14 doon ipapakita kung gaano kamahal yung minamahal mo sa buhay, sa harapan. Sa relihiyong Islam, hindi po sa February 14 lang, kundi araw-araw, gabi-gabi, oras-oras, minuto dapat mong iparamdam sa iyong asawa o iyong minamahal na talagang mahal mo siya, hindi lang sa February 14. Kaya ang kagandahan ng Islam, walang ano sa oras, kumbaga oras-oras, minuto dapat mong ipakita, iparamdam sa iyong minamahal, sa asawa, na talagang siya ay kamahal-mahal. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi na khairukum li ahli, ang pinakamainam sa inyo ay yaong mainam sa kanyang pamilya, mabuti sa kanyang asawa, binapakitaan niya ng maganda ang kanyang asawa, magiging sa ugali o ano pa man dyan. Kapag may free time, dinidate yung asawa, pinapakain ng masarap, kasama yan sa pagpapakita ng kagandahang ugali sa ating asawa. Subhanallah. Kaya dahil
patunayan natin na talagang ang Valentine's ay haram. Hindi talaga pwede. Tama ka, Ustad. Kaya, Nabubuhay ang Diyos mo kapag araw ng mga puso. subhanallah. Kaya- Kaya pagtatambal yun. Pagtatambal, Ustad. Pangalawa, yung zina. Subhanallah. Pangatlo, sa liling Islam, hindi lang sa buwan. Masyaallah. Alhamdulillah, dahil ginabayan tayo ng Allah, nandito tayo sa relihiyon na, masyaallah, relihiyong Islam, kung saan sa kabilang buhay ay walang tatanggapin na relihiyon maliban sa ating relihiyon na Islam. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Alhamdulillah. Kung baka may dadagdag ka, brother. So, wala na, Ustad. Maganda na yung mga ibinigay mong mga dalil at saka payo. Mashallah. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu